Ikinulong niya ang mukha ko sa palad niya at mabilis akong hinalikan. Idiniin ako sa kabinet at napadilat ako ng maramdaman ang pagitan niya. Matigas at gumagalaw. Muling nabuhay ang bangungot ko kaya mabilis ko siyang itinulak sa dibdib. Ano ba? Pero muli niya akong inangkin sa labi kaya hindi na ako makasigaw. Brent! Malakas ko siyang itinulak ulit pero ganoon pa rin ang nangyari. Pakiramdam ko ay habang tumatagal ang halik niya sa akin ay mas lalong umaalab. Naginit ang mga mata ko at pakiramdam ko ay maiiyak ako sa pamamwersa niya. Nang itulak ko siya ulit ay nabitawan niya ang labi ko. Pero bumaba yun sa leeg ko at doon niya ako hinalikan. Nanlamig ako at nanindig ang mga balahibo. Nakakatakot siya ngayon. Itiwan mo nga ako, ano ba? Pinagpapalo ko ang balikat niya pero wala lang iyon sa kanya. Hinuli niya ang kamay ko at piniyakap sa bewang niya. Muli ako napasinghap na iparamdam niya sa akin ulit ang nasa pagitan ng mga hita niya. Name your price, Mary. Name your price because I badly want you. Namimilog ang mga mata ko sa kanya. Agad umangat ang kamay ko sa ere at malakas siyang sinampal. Naiiyak ako mula sa takot at sa pangiinsulto niya. Hindi ako laruan. May fiancé na siya kaya doon na lang niya ilabas ang init ng katawan niya. Matapang ko siyang tiningnan. Namumula ang pisngin niya at tila nagulat sa ginawa ko sa kanya. Hindi mo kakayanan na presyo ko kapag nagdemand ako. Brent, salvation. Huminga ako ng malalim at itinulak siya upang makaalis ako mula sa pag-corner niya sa akin. Nang nasa sliding door na ako ay muli siya nagsalita. Anong kailangan mo sa pamilya ko? Bakit ka lumuwas ng Manila? Binalingan ko siya. Itinaas ko ang noo sa kanya. Wala akong kailangan sa pamilya mo, lalo na sa isang tulad mo. Pinigilan ko ang luha ko at patakbong lumabas ng kanyang kwarto. Naiiyak akong bumaba at tumiretso sa labas ng bahay. Binuksan ko ang gripo at pinulot ang mga nakasampay na basahan. Kahit laban na ang mga iyon ay kinusot ko pa rin. Dito ko na lang ilalabas ang galit ko kay Brent. Galit ako mula sa pangiinsulto niya sa akin. Parang sasabog itong dibdib ko. Name your price. Name your price mo mukha mo. Kago. Munti ko nang masira ang basahan sa sobrang pagdiin doon ng mga kamay ko. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay pumikit. Hindi ko makakalimutan ang masakit niyang salita. Para akong nanliit sa sarili ko dahil pakiramdam ko ay isa lang akong mababang uri ng tao. Oo, si Brent ang unang halik ko. Siya din ang lalakang una nakahawak sa katawan ko at braso. Kung matatanggal lang ng sabon ng pagdikit ng balat niya sa akin ay baka nagbabad na ako sa tubig sa loob na isang araw. Ang kapal na mukha mo. Pagkat mayayaman kayo, ginaganito niyo na kaming mahihirap. Muli kong kinusot ang basahan. Naging ngit-ngit ang mga ngipin ko habang ginagawa iyon. Mary? Napaiktad ako nang marinig ang boss ni Manang Raquel sa likuran ko. Agad kong binitawan ang kinukusot na basahan at lumingon sa kanya. Kanina pa kita hinahanap. Maghahapunan na tayo. Malakas akong lumunok. Nawalan ako ng ganang kumain at ayoko nang pumasok sa kusina. May sarili kaming mesa sa kabila at doon kami kumakain ng mga katulong kapag tapos na ang mga amo namin. Tigilan mo na iyan sa kakakusot. Masisira mo yung basahan eh. Halika na dito para makapagpahinga ka na din. Bumuntong hininga ako at tahimik na sumunod kay Manang Raquel. Masaya silang nagkukwentuhan habang kumakain samantalang ako ay nilalaro lang ang pagkain ko sa plato. Nakakainis. Hanggang ngayon ay naninikip ang dibdib ko dahil kay Brent. Mary? Isang araw mo palang yatang nakikilala si Sir Brent. Bukang bibigay ka na. Pinahirapan ka bang maglinis? Napaiktad ako mula sa malalim na pag-iisip na magsalita si Lida. Napatingin ako sa kanila at lahat na sila'y nakatingin sa akin. Lumunok ako at yumuko. Magkakaroon ako ng heart attack kapag nagpatuloy pa ito. Bulong ko. Mahina silang nagtawanan kaya sinaway sila ni Manang Raquel. Ano ka ba? Bata ka pa. Kayang-kaya pa yan ang energy mo na makipagsagutan kay Sir. Laban lang, Mary. Fighting. Napangiti ako. Akala ng mga ito ay simpleng pagpapahirap lang ang ginagawa sa akin na Brent. Hindi nila alam na meron kaming hindi karumal-dumal na nakaraan kaya ako nagkakaganito. Salamat sa inyo. Salamat din, Lola Raquel. Pinalingan ko ang matanda at pilit ng initian. Tahimik kaming kumain. Kahit wala akong appetite ay pinilit ko pa rin. Ayokong malipasan ng gutom, lalo na kung ang amo ko ay isang demonyo.
Wala akong sapat na lakas para makipag-away sa kanya kapag pinabayaan ko ang sarili ko. Kinabukasan ay pinatawag ako ni Chairman Vladimir sa kanyang library. Kinakabahan ako habang papalakad papunta sa library niya. Ito ang unang beses na mag-uusap kami kaya iniisip ko kung paano ko siya kakausapin pabalik. Nakasalubong ko si Madam Laura sa pasilyo. Bihis na bihis at mukhang may lakad. Nakasunod sa kanya ang personal maid niya. Magandang umaga po, Madam. Bati ko sa kanya. Gumilid ako at yumuko. Huminto siya sa tapat ko at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Kakausapin ka ng asawa ko para sa studies mo. Huwag ka sana magdadamad ng mga imposible. Maliwanag ba, Mary? Napalunok ako. Itong si Madam Laura ay iba rin kung mag-isip. Hindi ko alam kung bukal ba sa loob niya na pag-aralin ako ng kanyang asawa o napipilitan lang dahil wala na siyang magagawa. Opo, Madam. Masusunod po. Muling niya akong tiningnan. Dapat lahat ng pag-uusapan niyo ng asawa ko sasabihin mo sa akin mamaya. Muli akong tumango. Nawalan ako ng sagot at tanging tangulang ang nagagawa ko. Nang maglakad siya palabas ay napahinga ako ng maluwag. Pumikit ako at hinaplos ang tapat ng dibdib ko. Lahat yata ng miyembro ng pamilya ng mga ito ay nakakakabang makausap. Si Nathan ay napapabilis niya ang tibok ng puso ko, pero si Brent ay napapainit niya ang ulo ko. May kanya-kanya silang uri ng katangian na hindi alam ng mga tao sa labas. Kinikilala silang mabubuting tao at matulungin. Isa din sila sa karespe-respeto dito sa bansa natin pero ang hindi alam ng lahat ay may ugali ang mga ito. Malalim akong humugot ng hininga nang nasa tapat na ako ng library ni Chairman. Isang beses akong kumatok bago itinulak ang pinto papasok sa loob. Bumungad sa akin ang malawak na spasyo ng library. Moderno lang ang interior pero napakaganda sa loob. Nakaupo si Chairman Vladimir sa kanyang working table. Ang assistant naman nito ay nasa harapan niya. Tumikim ako. Magandang umaga po, Chairman. Yumuko ako sa kanila. Tuloy ka, maupo ka. Ito lang ang sinabi at muli binalik ang mga mata sa papeles na nasa mesa niya. Tinignan ko ang pahabang brown na couch at naglakad palapit doon. Kinakabahan ako kaya namamawis pati ang singit ko, yata. Nang makaupo ako ay hinintay kong kausapin nila ako. Pinagdikit ko maigi ang mga hita at panay ang paglunok. Makakalis ka na, Thomas. Tatawagin na lang kita mamaya. Sige po, Chairman. Lalabas na po ako. Hindi na ako tinignan ng secretary niya at agad itong lumabas. Tinanggal ni Chairman ang suot na salamin pagkatapos ay tumayo. Naglakad siya palapit sa akin at umumpo sa kabilang side. Isinundal niya ang likod at tumingin sa akin. Gustong ba ng tsaa, iha? Agad akong umiling. Hindi po ako umiinom niyan. Salamat po sa alok niyo. Tumango siya. Kumusta ka? Kumusta ang pagtatrabaho mo dito? Napaayos ako ng upo at tumingin sa kanya. Okay lang naman po ako, Chairman. Maraming salamat po sa mga kabutihan niyo. Ngayon po ay personal na ako magpapasalamat sa pagpapaaral niyo sa akin. Itinaas niya ang kamay at umiling sa akin. Wala iyon, iha. Ang hiling ko lang ay sana'y makapagtapos ka. Ngumiti ako. Magaan siyang kausap at hindi nakakatakot. Muli ako nagpasalamat. Nang abutin niya ang tubig upang uminom ay bigla iyong natapon sa damit niya banda sa kanyang dibdib. Nanlalaka ang mga mata ko. Agad akong dumukot ng tissue at walang alinlangan na lumapit sa kanya. Lumuhod ako sa tapat niya at pinunasan ang basang damit niya. Chairman, okay lang po ba kayo? Mahina siyang tumawa. Okay lang ako, iha. Okay lang ako. Baka po sipunan kayo nito. Muli akong dumukod sa tissue at nag-aalalang tinuyo ang kanyang basang dibdib. Okay lang ako, iha. Okay lang. Ulit niya. Sa sobrang pag-aalala ko ay hindi ko namalayan na may pumasok at lumapit sa amin. Pa, are you okay? Munti ko nang mabitawan ang hawak na tissue nang marinig ang boss ni Brent. Nasa tapat na namin ito at nag-aalala din sa ama niya. Nang paglipatin niya kami ng tingin ay nakaramdam ako ng kakaiba. Ano bang nasa isip ni Brent? Agad niyang tinanggal ang kamay ko sa tapat ng dibdib ng papa niya kaya nabitawan ko ang tissue at nahulog iyon sa sahig. I'm okay, son. I just spilled my water. Hindi nagsalita si Brent at siya na ang nagpuna sa ama. Bumalik ako sa kinaupuan at hindi na alam ang gagawin. Nang bumalik ang lahat sa normal ay binalingan ako ni Brent. Anong ginagawa dito ng katulong natin?
Muntik na ako maiyak sa itinawag niya sa akin. Alam ko namang katulong lang ako pero masakit pala kapag naririnig mo ng harapan kung anong posisyon mo. Iyo? Tawag ng ama niya. Nagiwas ako ng tingin at hindi nagsalita. Parang bala lang ang salita ni Brent na tumama sa dibdib ko. Tama nga ang mga kasambahay dito. Masama ang ugali nitong panganay na anak. Meron akong importanteng sasabihin sa iyo, Papa. Pwede ba kitang makausap in private? Nagangat ako ng tingin sa kanilang mag-ama. Tumingin sa akin si German. Iha, pasensya ka na kung hindi tayo makakapag-usap ngayon. Ipatatawag na lang kita sa susunod. Magkakasunod-sunod akong tumango sabay tayo. Walang problema po, German. Sige po, alis na ako. Tumango siya sa akin. Mariin nakatingin sa akin sa Brent na para bang may kasalanan ako sa kanya. Pakto. Agad akong tumalikod at lumabas mula sa library. Napailing ako nang palabas na ako papunta ng kusina. Nagdududa kaya siya sa eksenang naabutan niya? Siguro, kahit sino makitid ang utak ay pag-iisipan kami ng masama ni Chairman sa posisyong iyon. Nagulat ako't nataranta. Hindi ko alam ang gagawin na makitang basang-basa ang suot ni Chairman sa bandang dibdib niya. Una ko naisip ang kalusugan niya kaya agad na tinuyo ang kanyang basang damit para hindi siya magkasipon. Masama bang gumawa ng kabutihan sa kapwa? Siguro para kay Brent ay hindi tama iyon. Ay, ano bang iniisip mo, Mary? Masyado kang advance. Binatukan ko ang ulo sabay iling. Kinalimutan ko ang nangyari sa library at umakyat sa kwarto ni Brent. Naiwan pa doon ang mga gamit ko nang takbuhan ko siya kagabi. Pinalitan ko ng tubig ang mop. Binalawan ko ang basahan sa sink ng bathroom niya at nagsimula ako maglinis. Bukas ay may pasok na ako kaya lilinisan ko ng maayos itong kwarto niya para walang masabi sa akin. Pinalitan ko ang bedsheets. Pati ilalim ng kama ay nilinis ko ng maayos. Malaking trabaho itong kwarto niya lalo na at puro carpeted ang sahig. Kailangan ko i-vacuum ng maayos dahil baka may mapansin siyang dumi doon na hindi ko nakita. Maselan na maselan daw si Brent kaya nag-iingat akong makaiwan ng alikabok sa loob ng kwarto niya. Nang matapos ko ang kwarto ay sa banyo naman ako. Sa shower ay ayaw niyang may bakat ang salamin doon kaya hinuhugasan ko iyon ng maayos bago tuyuin. Sinunod ko ang closet. Isa-isa ko na namang inayos ang arrangement ng mga gamit niya at pinadaanan ng basahan ang dapat na padaanan. Ngunit nang matapos na ako ay siya naman pasok niya. Magkasalubong ang mga kilay at mukhang galit na galit sa mundo. Nagbaba ako ng tingin at iginilid ang mga gamit kong panlinis. Namewang siya sa harapan ko. Hindi ko ma-appreciate ang itsura ni Brent kahit gwapo pa ito. Nauna ang galit ko kaya para lang siyang patay na puno sa aking paningin. Anong relasyon mo kay Papa? Napaangat ang mukha ko sa kanya at namimilog ang mga mata ko. Ano? Hihist. Bingi ka ba? O nagmamang-maangan ka lang? Tinatanong ko kung anong relasyon mo sa Papa. At ganoon na lang ang trato sa iyo kumpara sa mga matatagal na naming kasambahay. Malakas ako napalunok. Tama nga kung anong nasa isip ko kanina. Kahit hindi siya nagsasalita sa library ay alam kong inaakusahan niya ako sa kanyang isipan. Wala akong relasyon kay Chairman. Nagpapasalamat lang ako sa kanya dahil pag-aaralin niya ako. Ngumisi siya. Kinamot ang chin at marin akong tinitigan. Habang tumatagal ang mga mata niya sa akin ay mas lalong dumidilim. Sa tingin mo maniniwala ko, Miss 300? Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Kumunot ang noo ko. Naging customer mo din ba si Papa sa kasino na pinagtatrabahuhan mo? Sa bulok na bayan ninyo? Dumilim ang paningin ko. Kaya kong tanggapin ang masasakit niyang salita pero ang akusahan ako ng mali impormasyon ay hindi ko iyon matatanggap. Below the belt na ang sinabi niya. Nilapitan ko siya at balak sampalin ulit pero agad niyang nahuli ang kamay ko. Napakabastos na bibig mo, Brent. Ang luhang nagbabadya sa mga mata ko ay biglang bumalik. Masama ko siyang tiningnan at hinila ang pulsuhan. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Ngumisi siya ulit. Anong iisipin ko? Kung sa kasino kita unang nakilala at ang trabaho mo ay... Hindi niya natapos ang sasabihin. Dinuraan ko siya sa muka kaya napapikit ito sabay bitaw ng pulsuhan ko. Shit! Malutong niyang mura. Inabot ang hem ng damit at pinunasan ang muka. Tumalim ang mga mata ko sa akin niya. Walang hiya ka rin ano? Pagkatapos mo kong pilitin sa araw na iyon, ay sasabihan mo ito sa akin? Nakakaloko siyang tumawa.
Nakailang customer ka na ba sa casino na iyon? Nakakapagtaka lang na napadpad ka dito sa Maynila, Mary. Wala ka bang nahanap na mayaman sa lugar niyo kaya ka lumuwas? Muling kumulo ang dugo ko sa kanya. Matutuwa siya kapag nalaman niya ang kahinaan ko kaya hindi ako dapat magpatalo. Total, inungkat mo naman na ang pagiging mukhang pera ko. Eh sige, tatapatin na kita. Natigilan siya sa pagngisi at kumunot ang noo niya. Anong ibig mo sabihin? Ngumisi ako. Tiningnan ko siya sa mukha nang hindi kumukura pagkatapos ay nagsalita. Kung gagawin naman akong kabit ng papa mo, ay bakit ko ayawan? Mayaman siya. Makukuha ko ang lahat ng gusto ko. Parang sumabog na bulkan si Brand pagkarinig sa sinabi ko. Agad niya ako nilapitan at madiin na hinawakan sa magkabilang braso. Huwag mong susubukan na sirain ang pamilya ko. Huwag mong susubukan. Napangiwi ako. Parang niyang pinipigilan ang dugo ko sa pagdaloy sa diin ng pagkakahawak niya sa magkabila kong braso pero kahit nasasaktan na ako, ay nagawa ko pa rin ang sumagot sa kanya. Hindi ako naninira. Kung masisira man ang pamilya niyo, ay hindi ko nakasalanan iyon. He gritted his teeth. He was mad and scary. Itinulak niya ako sa kama niya at dinaganan. Bago mo magawa ng masamang pamilya ko, ay ako na muna ang sisira sa buhay mo, Mary. Ako. Kiniyumos niya ako ng mapusok na halik na halos ikapugto ng aking hininga. Para akong nilulublob sa tubig at hindi na makahinga. Inilulubog niya ako sa kutson habang okupado ang labi ko. Sinubukan ko siyang itulak sa dibdib ngunit hindi siya nagpapatinag. Malaking lalaki at parang hindi na ako nakikita sa kanyang katawan. Nang palayain niya ang labi ko ay hinabol ko ang hininga. Ibinaling ko ang ulo dahil pakiramdam ko ay kamamatay ko ang mapagparusa niyang halik. Malupit siya sa akin. Malupit siya sa paraan ng paghalik niya. Akala mo ipapayag ako sa mga gusto mo? Bago mabuo kung ano man ang mga plano mo sa pamilya ko, ay uunahan muna kita. Hindi ka magtatagumpay. Ipinapangako ko. Nagsalubong ang mga kilay ko. Wala akong alam sa mga akusan niya sa akin. Hindi ko alam itong mga pinagsasasabi niya kaya nagtataka akong lalo. Brent, tigilan mo ako! Malakas ko siyang itinulak sa dibdib. Para siyang demonyo na ngumisi sa akin. Wala akong ginagawa sa pamilya mo. Bitiwan mo nga ako. Harassment na itong ginagawa mo sa akin. Pwede kitang idemanda. Dumilim ang ulap sa kanyang mga mata. He pressed me again on the bed and sucked my sore lips. Muli ako napapikit at naramdaman ko na ang hapdi sa mga labi ko. Pinagpapawisan ako mula sa pagpupumiglas hanggang sa mawalan ako ng lakas at hinayaan siyang angkinin ang namamaga ko ng labi. Nang maramdaman niyang hindi ako gumagalaw ay tumigil siya. Lumuwag na din ang mga kamay niya sa pulusuhan ko at umahon ng konti. Bakit ka tumigil? Break me! Ruin me! Anong hinihintay mo? Patuya akong sabi. Kinakabahan ako at natatakot sa kanya pero hindi ko alam kung saan ako ngayon humuhugot ng lakas ng loob para sagot-sagutin siya. Don't push me to do it! Ngumisi ako. Inaakusahan mo ako ng mga bagay na hindi ko ginawa. May pruweba ka ba? Tinitigan niya ako. Shut your mouth! Nakipagtitigan ako sa kanya. Magkano ang offer mo sa akin? Hindi ba tinatanong mo ako kung magkano ang presyo ko? Baka magbagong isip ko at pumayag na maging kabit mo. Dumilim ang mukha niya. Umigting ang panga at tila nag-aapoy ang kanyang mga mata. Dumagundong ang dibdib ko pero nanatili akong matapang sa kanyang harapan. Hindi ko ipapakita sa kanyang matatalo niya ako o matatakot. Dapat niyang makita na iba ako sa lahat. Iba ako sa mga nakilala niya. Slut! Ngumisi ako. Magsabi ka nga na totoo, Brent. May gusto ka ba sa akin? Binitawan niya ako at agad na tumayo. Gutom ko talaga sa pera, no? Bumangon ako at tumayo. Inayos ko ang sarili ko at kahit masakit ang salita niya sa akin ay hindi ko iyon pinansin. Mahirap lang ako kaya natural na uhaw ako sa pera. Sagot ko. Hindi siya nakaimik. Naglakad ako palapit sa mga gamit kong panlinis at binuhat iyon. Total tapos na ako dito sa kwarto niya ay bababa na ako bago ko pa siya matadyakan. Isasara ko na sana ang pinto na magsalita siya. 1,000,000 para maging parausan ko. Napabalik ako. Namimilog ang mga mata ko at hindi makakilos. Baka may makarinig dito sa sinabi niya. Hinarap ko siya. Malalim akong bumuntong hininga. Bakit?
Kulang pa ba iyon? 2 milyon. Umawang ang mga labi ko. Gagastos talaga siya ng ganito kalaking halaga para sa akin. Wala siyang gusto sa akin para paglaanan niya ng ganito kalaking pera. Ginagawa lang niya ito upang ilayo ako sa papa niya dahil inaakala niyang kabit ako ni Chairman. Bobo talaga. Napailing ako. Tiningnan ko siya dahil naghihintay siya ng sagot ko. Pag-iisipan ko. Sa wakas ay nakapagsalita din ako. Lumabas ako ng kwarto niya na tila tulala. Nababaliw na yata ang lalaking iyon. Para akong nananaginip. Pero ang lasa ng bibig niya nasa labi ko pa rin. Ang masakit niyang salita ay naiipon sa dibdib ko at hindi makalimutan. Dumating ang araw na pinakihintay ko. Pumasok ako sa eskwela kung saan ako in-enroll ni Madam Laura. Mabuti na lang at nakahabol ako sa second grading. Ilang buwan lang naman ang ipagsisikap ko at makakagraduate na ako ng high school. Kung tuloy pa rin daw ang serbisyo ko sa kanila, ipag-aaralin pa nila ako ng kolehiyo. Hindi ko tatanggihan itong mga grasyo na biyaya sa akin, kahit inaagrabyado ni Brent ang buhay ko sa palasyo. Walang araw na hindi niya napapainit ang ulo ko. Sa tuwing may mga pagkakataon din siya ay hindi niya ako iniiwanan sa kanyang kwarto nang hindi ako nahahalikan. Naging normal sa akin ang paghalik-halik niya. Wala lang iyon sa akin basta ang mahalaga ay buhay ako. Inaayos ko ang trabaho ko at napapakinabangan ko rin ang paninilbihan ko sa kanila. Give and take. Ito lang ang tumatak sa isipan ko. Kapag nakapagtapos na ako ay makakaalis din ako sa kanila at makakalimutan ang demonyong Brent na ito. Sa ngayon ay mas uunahin ko ang obligasyon ko sa mga magulang ko at ang pangarap ko. Mary, pinapatawag ka pala ni Madam. Nandoon siya sa kwarto niya. Matamlay kong tiningnan si Manang Raquel. Katatapos ko nga lang maglinis sa kwarto ng demonyo ay aakyat na naman ako sa kwarto ng Amazona. Tumango ako kay Manang at agad na umakyat sa kwarto ni Madam. Isang beses akong kumatok bago itinulak ang pinto. Ito ang unang pagkakataon na makakapasok ako sa kwarto ni Madam. Pumasok ka. Nakaupo siya sa sofa at nagsa-cellphone. Tahimik akong pumasok sa loob at hindi ko maiwasan na puriin sa isipan ang ganda ng kwarto ni Madam Laura. Pinapatawag niyo daw po ako, Madam? Tinignan niya ako. Sagot niya. May ipag-uutos po kayo sa akin? Itinaas niya ang paa sa akin, kaya nasundan ko iyon ng tingin. Massage my foot. Sabihin mo na rin sa akin kung anong napag-usapan niyo ng asawa ko. Napalunok ako. Agad ako lumuhod sa carpeted floor at inabot ang paa niya. Malinis at malambot ang paa kaya ipinatong ko iyon sa hita ko. Binigyan niya ako ng massage cream. Tumikim ako kaya naagaw kong atensyon niya mula sa pagsa-cellphone. Hindi po kami nakapag-usap nung araw na ipatawag niya ako. Bigla kasing dumating si Sir Brent at may importante daw na sasabihin. Natigilan siya at ibinaba ang cellphone. Tumingin sa akin na tila nagtataka. Narinig mo ba ang usapan nila? Umiling ako. Hindi po. Pinalabas nila ako. Umiling-iling siya tapos ay nagkamot ng chin. Baka tungkol sa mana. Ano sa tingin mo, Mary? Muli akong natigilan at umiling. Hindi ko po alam, Madam. Patawad po. Malalim siyang bumuntong hininga. Sige, bilisan mo na lang dyan. Nananakit na ang mga paa ko. Sumandal siya sa sofa. Kung pwede ko lang baliin ang mga paa niya ay ginawa ko na. Paano hindi sasakit kung alis siya ng alis at panay shopping? Binilasan kong masahihin na magkabila niyang paa. Patapos na ako nang may kumatok sa pinto. Natigilan ako nang bumangon si Madam. Sino? It's me, Ma. Muntik na ako mapasinghap nang marinig ang boses ni Brent. Pakiramdam ko ay para akong pain at siyang isda. Bawat puntahan ko dito sa palasyo ay nasusundan niya ako. Nakakapagtaka o sadyang coincidence? Come in. Bumukas ang pinto. Hindi ako lumingon at muling inaplayan ng massage cream ang paa ni Madam. Kahit tapos na ako ay nanatili pa rin ako sa loob ng kwarto. Naramdaman kong naglakad siya palapit sa amin pero nagulat ako dahil hindi siya mag-isa. Kasama niya si Nicole. Matamis akong nginitian ni Nicole nang makilala niya ako. Tumango ako sa kanya. Oh, you're here, my darling. Come and sit. Sumayin niya sa akin si Madam na tumayo na. Naunang umupo si Brent pero si Nicole ay nanatiling nakatayo. Nakatingin pa rin sa akin at literal sa suot kong uniforme. Mary, marunong ka pala magmasahe?
Si Madam Laura ang agad na sumagot. No, darling. Nanakit lang ang paa ko kaya nakasuyo ako sa kanya. Mary, lumabas ka na at pakisabi kay Manang Raquel na dalhan niya kami ng maiinom. Agad akong tumango. Hindi ko na sila tinapunan ng tingin at mabilis na lumabas. Napahinga ako ng maluwag nang makalayo sa kwarto niya. Sa tuwing may ibang taong kaharap ay napakabait ni Madam. Ibang-iba siya sa ugali ipinapakita niya sa aming mga katulong. Sinabihan ko si Manang pagkatapos ay pumasok na ako sa maid's quarter. Marami akong pag-aaralan mamayang gabi, lalo na sa English. Ang hina ko sa subject na ito. Nang sumapit ang hapunan ay tinulungan ko si Manang Raquel. Ang iba naming kasamahan ay tapos na sa trabaho. Si Lida ay namamalansya na. Muli kami nagkita ni Nicole dahil dito siya naghapunan. Minsan ay umiiwas ako ng tingin sa tuwing sweet sila ni Brent. Hindi ko kinakaya na makita silang dalawa. Nasusuka ako. Inabot kami ng alas 9 ni Manang Raquel bago matapos magligpit sa kusina. Mary, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Ngumiti ako sa matanda. Okay lang po. Sabay na tayong lumabas mamaya. Hindi niya ako napilit kaya binilisan na lang niya ang ginagawa at sabay na kaming nagpahinga. Maaga ako nagising at nag-ayos. Hinandaan ako ni Manang Raquel ng sandwich at kape kaya hindi na ako pumasok sa kusina. Agad kong hinanap si Manong driver nang matapos ako. Pero laking gulat ko na naman nang makita si Brent sa tapat ng gate. Bihis na bihis at panay tingin sa mamahaling relo niya sa pulsuhan. Where's my driver? Nilungon niya si Manong pero agad natigilan nang makita niya ako. Tumikim si Manong. Maaga pa po sir. Hindi ba't 8 AM pang schedule ni Ben para sunduin kayo? Oh shit. Tinampal niya ang noo. Muling tinignan si Manong. Nakalimutan kong sabihin sa kanya na may meeting ako ngayon. Ako na lang po maghahatid sa inyo. Itatawag ko na lang ng taxi si Mary. Sumang-ayon din ako. Mas importante pa rin ang mga amo namin. No, we can drop her in school. Then straight to the office. Tumango si Manong. Sige po sir. Lihim ako nagpakawala ng buntong hininga. Talaga bang may meeting siya ng ganito kaaga? O inaabangan ako para lang makasabay? I ignored him this past few days. Hindi na ako nakikipagtalo sa kanya kaya wala siyang pagkakataon para ungkatin ang usapan namin noon. Sumakay na ako. Siya naman ay hinintay na pagbuksan ni Manong bago siya pumasok sa loob. Tahimik lang ako at pinipigilan na huminga. Para akong nasasakal na makatabi siya ng upuan. Araw-araw ko nang nakikita ang pagmumukha ni Brent tapos makakasabay ko pa sa kotse. What the hell? Binalingan niya ako at pinasadahan ng tingin. Si Manong ay abala ang mga mata sa daan dahil matraffic nang nasa highway na kami. Hindi mo pa sinasagot ang alok ko? Mahinang-mahina ang boss niya. Napasinghap ako. Nakagat kong ibabang labi at nagdasal na sana'y hindi lumingon si Manong sa amin. Inabot niyang hita ko pero agad ko iyang pinagdikit sa isa pang hita ko kaya ang kamay niya ay napunta sa tuhod ko. Muli ako napasinghap. Kapag lumingon si Manong o tumingin sa salamin ay makikita niya itong panananching sa akin ni Brent. Manyakas talaga ang lalaking ito. Hindi pa ba siya kontento sa maganda at makinis niyang fiancé? Binalingan ko siya at masamang tiningnan. Nagsalubong ang mga kilay niya pero gumalaw ang kamay niya paakyat. Nagsenyalas akong tanggalin niya ang kamay pero naningkit lang ang mga mata niya sa akin. Brent! Bulong ko. He licked his lips and stared at me. He arched his one brows. What? Mahina niyang tanong. Inginuso ko ang kamay niya pero umakyat palalo. Napasinghap ako at agad na inabot ang kamay niya upang alisin doon. Hinuli niya ang kamay ko at mahigpit na hinawakan. Namilog ang mga mata ko sabay tingin sa harap namin. Napahinga ako ng maluwag nang makitang abala pa rin ang mata ni Manong sa kalsada. Wala siyang kaalam-alam sa pangaharas sa akin ni Brent. Hindi na nakontento sa bahay at pati dito sa loob ng sakyan. Naghanap ako ng paraan para makawala sa kanya. Idiniin ko ang kuko sa gitna ng palad niya kaya napanguwi ito sabay bitaw sa kamay ko. Masama niya akong tiningnan. Nag-iwas ako ng mga mata at lihim na tumawa. You will pay for this. Bulong niya ulit sa akin. Hindi ko siya pinansin hanggang sa makarating kami sa campus. Bumaba si Manong upang pagbuksan ako ng pinto pero nang iangat ko ang pang-upo upang lumabas ay malakas akong pinalo doon ni Brent. Malakas ako napasinghap sabay ngiwi. Langhiya, ang sakit. Nanubig ang mga mata ko at kagat ang labing lumabas na ng sasakyan.
Hindi ako makaupo ng maayos dahil sa ginawa niya sa akin at hanggang ngayon ay masakit ang pangupo ko. Nakakainis talaga ang lalaking iyon. Napapangiwi ako sa tuwing dumidi ng puwet ko sa upuan. Miss Lizano, kanina ka pa hindi nakikinig sa lecture ko. Boring ba ako magturo? Napaayos ako ng upo nang tawagin ako ng English teacher namin at sinaramonan. Agad akong umiling at humingi ng pasensya. Pinagtawanan ako ng mga classmates ko. Ahead ako sa mga ito na 1 taon kaya minsan ay nagbubulungan sila na baka hindi raw ako pumasa kaya napabalik ng grade 12. Talaga lang ha? Sige, gawaan niyo pa ako ng kwento. Bago lumabas ng classroom, ang English teacher namin ay binilinan niya kami. Makinig kayo. May quiz tayo bukas kaya mag-study kayo na maayos. Yes po, teacher. Malalim ako nagpakawala ng buntong hininga pagkatapos ay dumausdo sa upuan. Bukas na ang quiz kaya kailangan ko mag-aral. Nakakahiya sa mga kaklase ko kung makakatanggap ako ng itlog dito. Mabuti sana ako nasa probinsya ko pero nasa Maynila na ako ngayon kaya kailangan kong pilitin na mag-aral upang matuto. Sana nandito si Lalaine. Sana magklase kami para kahit makatanggap ako ng mababang score ay may magtatanggol sa akin. Muli akong bumuntong hininga. Ang boring talagang mag-aral. Wala ibang laman ang isip ko kundi makapag-asawa ng mayaman at magkaroon ng maraming pera. Paano pa ako magpapakyut kay Nathan kung hindi naman umuwi ng palasyo? Bihirang-bihira ko na siyang makita ngayon. Nalulungkot tuloy itong puso ko dahil hindi na siya nagpapakita sa palasyo. Pagkatapos ng klase, agad ako lumabas para hanapin si Manong sa parking. Niyayaya ako ng mga kaklase ko pero tinanggihan ko sila. Hindi naman kasi ako free katulad nila. Working student lang ako at marami pang gagawin pagkarating ng bahay. Nakita ko ang sasakyan ni Manong kaya lumapit ako sa kanya pero laking gulat ko na naman nang makita si Brent. Nandito na naman siya. Matamlay akong pumasok sa loob at hindi nagsalita. Ni ambatiin siya ay hindi ko ginawa. Wala kami sa loob ng palasyo kaya sino siya para irespeto ko.